Hello mga katropa, mayroon tayong bagong iba-vlog ngayon ulit. Ang title po ng aking iba-vlog ay paano mo malalaman kung masama ang ugali ng taong yan. Subukan mo sa pera. Oo, sa pera. Malalaman mong masama ang ugali niyan kapag malapit lang siya sa'yo na meron siyang mapapala sa'yo. Pero pag wala siyang mapapala sa'yo, hindi kanya pakikisamahan. Sa madaling salita, kailangan ka lang niya pag i-deliver mo siya dahil may pera ka. Mag-banding kayo with your friends. Oo, sa pakikipag-banding, makikita mong masama rin ang ugali niyan. Kapag sa mga kaibigan mo ay pinapaya ka niya, imbis na iangat ka, dinedegrade ka. Alam niyo ba mga katropa, yung college ako, mayroon ako nakainuman na ganyan ng pangit ng ugali. Pinahiyaan niya yung isa naming kainuman. At nauwi pa nga ito sa suntukan. Kaya nauwi sa suntukan dati nung nag-banding kami dahil sa video ko yun. Hindi daw maganda yung pagkanta niya. Tsaka wala daw sa tono. Tapos yung sa inuman din, mahina daw uminom yung kainuman namin. Kaya ganun. Isang sign din para mahuli mo na masama ugali ng isang taong yan kapag kabanding mo ay yung style niya attention seeker. Pag sinabi mong attention seeker, ganito yan. Kunyari, kayong tatlo. Tapos meron kayong kasamang babae. Yung isang mo kasamaan, pinapahiya ka niya. Isaraan ka, ginagawang katatawanan para makuha niya attention ng babaeng kasama mo. Ngayon, bawala yung attention ng babae sa'yo kasi pinapahiya ka, ginagawa kang katatawanan. Alam mo yun, parang ikaw yung clown dun sa tropahan nyo. Isang sign niya na pangit ng ugali ng isang tao. Magkwento ka. Oo, sa kwento-kwento, malaman mo na masama ang ugali niyan kapag naiyabangan siya sa'yo. O sinasabi niya sa'yo na mayabang ka. Feeling niya lagi kakompetensya mo siya, niisipan ka pa ng masama. Nilibre ka niya. Oo, kahit pangit ang ugali ng isang tao, pwede mang libre yan. Pero may pagkakaiba yan. Yung mabuting tao, pag nanglibre, hindi yan nanunumbat. Pero pag ang masamang tao ng libre yan, pwede kang sumbatan yan. Kaya mayroon siyang hindi nagustuhan sa galaw mo. Pwede niya isumbat yun sa'yo. Kaya mga katropa, kung may mga nakasama kayong ganito, iwasan nyo sila. Para hindi kayo mahawa sa kanila at para hindi rin masira ang araw nyo at hindi rin kayo ma-stress. Huwag na tayong lalapit sa mga taong toxic. Mataliin nating maging masaya ang ating buhay. Ika nga, sabi sa Bible, di ba? Isang beses tayo mabubuhay sa mundo. Kaya pagandahin natin ang ating buhay. Maraming salamat ulit mga katropa. Hanggang dito na lang po. Hindi pong kalimutan mag-subscribe kapag nagustuhan niyo po itong aking topic. Iingat po kayo palagi. Mga katropa, pasensya parang medyo hindi maganda yung pagkakasalita ko sa pagbablog kasi may sipon po ako ngayon. Yun lang po. Sige po, mag-ingat po kayo. Salamat po sa pakikinig.